everybody! Boom boom! Ayan! Kamusta kayo mga ka-5-9? Welcome back ulit sa aking channel mga mamaster. Saan mang dako ng mundo kayo naroon? Saludo po ko sa inyo. Welcome back mga ka-5-9. At pag-uusapan natin kung gaano kasinungaling ang batang kargador mga ka-5-9. Although nire-reverse psychology lamang niya tayo, na ayaw niya ipakita kung gaano siya nasaktan. Pero I believe na kung nasaktan ka, hindi mo na kailangan magsalita ng kasiraan ng ibang tao. Bakit hindi na lang natin pag-usapan yung sarili mo, kung paano mo mababago? Pero sa ginawa ni Dave dito mga ka-5-9 sa interview sa kanya, lalo lamang niyang nilulubog ang sarili niya. At lalo lamang siyang nilulubog ng mga wakwak dahil pinapayagan nilang magpa-interview si Dave. Kung ako sa kanila, hindi na nila ilalabas ito. Total gusto naman niya ng privacy. Kung privacy, huwag ka nang humarap sa camera, huwag ka na sa social media kung gusto mo ng privacy. Pero gusto mo lang magpa-fame, kung ang ine-expect mo na katulad ng dati na marami pa rin ang taong hahanga sa'yo, well, iba na ho ang istorya ngayon. Hindi na katulad noon na hinangaan ka dahil binibuild up ka ng mga manalastas para maging mabuting bata, maging example, maging huwaran ng mga kabataan ang isang Dave Manalastas noon. Pero ngayon, since na ginagamit mo na yung tunay mong pangalan, pero alam ko naman na hindi mo gustong gamitin yung tunay mong pangalan dahil simula pa lamang nung maliit ka, nung tinanong ka kung anong pangalan mo, sinabi mo ay Dave, which is yun ang palayaw mo. Doon pa lang nagsisinungaling ka na. Pwede mo naman sabihin na ang palayaw ko po ay Dave, pero ang pangalan ko talaga ay Lordy Bell. Dito pa lang mga ka-5 na makikita na natin ng pagsisinungaling ang batang kargador nung araw. And then yung sinasabi nilang kinagagalit ni Jose na sinasabi na nagtuturo at nabigyan daw ng pansin agad ni Pony Alde. Syempre naman magkasama sila dapat lang nabigyan pansin. At noon kung naniwala lang si Ramil, hindi sana mangyayari ito dahil sa sobrang kabaitan ni Ramil at ang mga Manalastas family ay gusto nilang baguhin sana ang batang kargador. Pero nagkamali ang lahat. Nagkamali sila dahil sa mga wakwak, dahil sa mga nag-intensyon, dahil sa sumingit na Ninong F na pumapel, umepal, kumuha ng atensyon ni Dave at nagbigay ng luho. Nagturo kung paano maging sinungaling, nagturo kung paano magsikreto, nagturo kung paano ilihim ang mga bagay-bagay na yun ang naging dahilan na sinasabi niya wala na siyang privacy. Basically mga ka-5-9, ang ugat ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Francis, ang Ninong F ni Dave. Ngayon, bibigyan natin ng reaksyon yung interview sa kanya. Yung mga sinasabi niyang sagot doon sa interview ni Jose ay ang layo. Una mga ka-5 na siya ang nag-reach out kay Luis at tinanggihan siya ni Luis. Sa plano nila, bawiin ng pera, kaya siya nag-reach out kay Luis dahil nga sumama ang loob ni Luis. Nagsalita ng hindi maganda. Nag-screenshot ngayon si Kargador. Pag-screenshot niya, isinave niya. Nakakapagtaka lamang mga ka-5-9 yung conversation nila na sinasabi nilang magharap o ihaharap niya. Sabi niya sa comment, siya ang umamin dito at na siya ang nag-comment daw nun na ihaharap niya si Luis at magpapatunay sa mga bagay-bagay
which is lahat ng iyon ay kasinungalingan. Mga ka-5 na yung sinasabi niyang binlock niya si Luis or binlock siya ni Luis, malayong malayo sa katotohanan. Okay, let's say binlock. Bakit hindi mo na screenshot yung inyong conversation? Diba? Bakit yung conversation niyo na nagagalit si Luis kay Ramil ay na-screenshot mo? Bakit yung mga importanteng bagay na pinagsisigawan ng Ninong Estepania mo pero walang mailabas na resibo kasi walang screenshot? Ngayon, kung hindi ka nagsisinungaling, dapat yung mga bagay na yon bilang proof, bilang patunay ng inyong pag-uusap ay sana na-screenshot mo yun. Aside doon mga ka-5-9, kinuha ni Tatay Ram yung side ni Renzo at ni Floyd na laging kasama ni Dave. Wala ho talagang matinong kaibigan si Dave mga ka-5-9. Hindi ko lamang alam kung paano niya sinasabing marami siyang kaibigan ngayon dito sa kanyang bagong pinapasukan. Mga ka-5-9 ha, meron pa siyang death threat sa kaibigan niya. Galing yung combo. May conversation po yung death threat na yun. Lahat ng mga sinasabi ng batang kargador ay pwedeng pasinungalingan mga ka-5-9. Diba nag-request sila ng proper forum at malapit na ang 31, which is alam ko malabo yung sinasabi niyang hamon kay Ramil. Ano na lang niya yun mga ka-5-9 pinupush na lamang niya yung kanyang sarili para magkaroon siya ng mapag-uusapan or para pag-usapan siya mga ka-5-9. Yung sinasabi niyang lagi siya nanghihingi ng sorry, ayon dito sa source mga ka-5-9, insider, wala siyang kaibigan na kakampi niya. Okay? Yung death threat niya sa kaibigan niya galing yan sa convo nila, sinend sa kanila. Oh my God, ito ba yung papaniwalaan ninyong tao? Siya mahilig mag-sorry? Ako po kasi kasama nila 5 years. Alam ko yung totoo. Natatawa na lang ako sa batang ito. Madalas silang hindi magkasundo dahil bossy. O, di ba? Bossy ka, kargador. Kaya tama lang yung sinabi kong batugan ka. Ay yung sinasabi ninyong tawag dito? Hindi batugan? Eh kaya nga pinagalitan ni Francis yan, di ba? At yung sinasabi niya nag-sorry, hindi. Camera niyo na lang yun. Hindi siya nagsusorry. Pasabi na lang ni Francis yun na nagsusorry. Hindi. Tingnan yung mga ka-5-9 ha. Hindi magtatagal ang relasyon ng dalawang ito. Maniwala kayo sa hindi sa akin mga ka-5-9, ang relasyon ni Francis at ni Dave ay hindi magtatagal. Mauuwi at mauuwi yan sa tulakan, sa pagsisisi ni Francis at sa pagiging bossy ni Dave ay wala hong mangyayaring maganda. Bossy siya masyado, spoiled, na ibibigay ang lahat ng gusto niya doon sa pamilya Manalastas. Ano pa kaya ngayon na nandyan siya kay Francis? May bibigay ba lahat ng gusto niya? 100% mga ka-5-9, or should I say 200%, nagsisisi sa loob ang batang yan. Ngayon, kaya ko sinasabing reverse psychology ang banat niya mga ka-5. Ang tao kasing nasasaktan at may pagsisisi sa sarili niya, which is ayaw niyang ibaba yung kanyang pride niya, nagpipretend siya na okay siya. Nagpipretend siya na ayos siya, nagpipretend siya na wala siyang nararamdaman. Bakit niya ginagawa ito? Para mapagtakpan yung totoong nararamdaman niya. Bakit siya nagsasalita ng hindi magaganda kay Ramil? Bakit siya nagsasalita ng hindi maganda kay Luis? Para mapagtakpan yung totoong damdamin niya, which is
lahat ng pinupukol niya kay Ramil, lahat ng pinupukol niya sa mga manalastas, lahat ng pinupukol niya kay Luis, ay iyon siya. Lahat ng mga masasamang sinasabi niya, paninira, pagyayabang, ay kasi yun ang nararamdaman niya. Reverse psychology, mga ka-5-9. Pretending na hindi siya nasasaktan. Dito pa lang, sinungaling na siya. Bakit ayaw mong ilantad ang sarili mo? Bakit ayaw mong ilabas ang totoong nararamdaman mo? Baka sakali maawa pa ang mga tao nagmamahal sa iyo. Dahil sa pagiging mapagkunwari mo, ay lalo mo lamang pinapasama ang sitwasyon. Ano yung sinasabi mo? Mag-video call kayo lagi ni Jose? Paano na si Miss D? Ibig sabihin, na-bypass na si D? Na-bypass na si Francis? Baka mamaya, mga ka-5-9, sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan, malalaman na lamang natin si Dave umuwi na ng Bicol at doon tumira kay Jose. Which alam naman natin malabo yun. Kasi nga, itong Jose ay umaasa lang sa bayad sa kanya ni Estefania. Oops, walang resibo sa comment ni Jose. Wala pang binabanggit si kapatid na Ecclesiastico. Wala pang binabanggit na pangalan kung sino ang nagbayad sa kanya. Inamin niya na kaagad. Ano naman ngayon kung binayaran ako ni Ninong Estepanyang? Oh my God, Brad, ganun ka ba talaga kababaw? Ganun ba kababa ang pagkatao mo? Nagpapabayad ka dahil lang sa pera? Yung prinsipyo mo, magaling ka naman eh. Sabi ni Kalinga Prab, masipag, mahusay sa iyong ginagawa. Pero dahil sa pera, Brad, huwag mo naman sirain ng pagkatao mo dahil lang sa pera. Kumikita ka naman sa pagbablog mo, pero yung babayaran ka, magpapabayad ka, para lang pasinungalingan ang kasinungalingan. Mali na nga eh. Gagawin mo pang mali. Wala ka namang alam sa mga nangyari. Ang source namin, reliable source. Okay? Galing ito sa loob. At ang nagkwento ay yung mismong nakasama ni Dave sa loob ng 5 taon. Ngayon, Dave, lalo mo lang pinapahamak ang sarili mo. Sana nga last mo ito na appearance mo sa harap ng camera. Sana nga last na ito at huwag ka nang magpakita pa. Yung paghamon-hamon mo kay Ramil, yung paghamon-hamon mo sa mga manalastas. Hinahamon mo ang sarili mo. Yung sinasabi mo magpakalalaki, hinahamon mo ang sarili mo. Sinasabihan mo ang sarili mo magpakalalaki ka. Sa sarili mo yan sinasabi. Dahil kahit pasinungalingan mo ang lahat, dahil kahit takpan mo ang lahat, dahil kahit magkunwari kang masaya ka, kitang-kita sa mata mo ang kalungkutan. Kitang-kita sa galaw mo na hindi ka masaya. Kala ko ba may talent ka sa pagsasayaw? Sabi ng B. Yun na ba yung talent ng pagsasayaw mo? Mga ka-5-9, tigilan na natin yung pagkukumpara kay Dave, kay Luis, kasi ang layo ho nila. Wala ko silang dapat ipagkumpara. Noon pa man,
from my previous vlog, nabanggit ko na rin ito na hindi dapat ipagkumpara ang dalawang batang ito. Unang dahilan mga ka-5'9", may matinong pamilya si Luis, although kapos sa mga pangangailangan, pero ngayon ay nabibigyan na ng sapat, nakaukulang pansin at nabibigyan na ng sustento ang kanyang pag-aaral. Mga ka-5'9", bibihira ang mga batang kasing swerte ni Luis. Bibihira ang mga batang kasing swerte ng mga ng tinatawag ito mga scholar ng mga manalastas. Ang dami pong gustong mag-aral na bata. Ang daming gustong matuto, wala lamang silang pang-aral, walang pang-tustos. Ang daming gustong makamit ang kanilang mga pangarap, pero wala silang pang-supply. Isa sa opportunity na sinayang ni Dave ay ang opportunity nito. Ang oportunidad na ito para makapag-aral ng maayos at ng paglaki niya makapagpatayo ng negosyo o baka maging may-ari ng isang kumpanya kapag nagtagumpay siya sa larangan na gusto niya. Ito ang pinakamasakit mga ka-5'9". Si Dave kasi wala siyang matinong pamilya. I'm sorry to say. Pero simula pa lamang nung maliit siya ay wala nang matinong pamilya. May mama siya. Hindi natin alam kung sino ang papa niya kasi hindi naman na pinakita kung sino talaga yung papa niya, dahil yung pinakilalang papa niya ay hindi naman talaga yung kanyang ama. Kaya malayong malayo mga ka-5'9". Kung anong mayroon si Luis, wala si Dave. Kung anong mayroon si Dave, wala si Luis. Ano ang mga yon? Sinungaling si Dave. Si Luis nagpakababang loob at inamin niya ang kanyang pagkakamali. Mapangmata si Dave, masyadong mayabang. Si Luis, makikita mo mga ka-5'9", kung gaano kasimpleng bata lamang. Yes, mahiyain. Yes, hindi pala imik. Pero ang pagmamahal at pagpapakumbaba at respeto sa pamilya manalastas ay na kay Luis. Unlike kay Dave, wala noon. Mga ka-5'9", hanggang dito na lang muna ang ating video reaction mga ka-5'9". Ingat kayo palagi mga makasir. San mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ako sa inyo. 5'9", huwag po natin kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw ng buhay na ibinibigay ng dakilang lumikha. Muli, paalala ko po, ano man ang ating nababasa, ano man ang ating naririnig, ano ang ating napapanood, pagsamasamahin natin ito. Ito ba ay may katotohanan o gawa-gawa lamang? Ingat po tayo mga ka-5'9". Boom boom! Saludo po. Salamat po. Bawat hamon handa, dala-dala niya ang bawat paniniwala.